Anika, sana kaya mong gumawa ng paraan para makausap ko ang papa mo. Maghahanap pa rin ng kakampi. Magtatago si Moises. Hindi pinalampas ni Justin si Moises nang sumibat ito na kahit pinigilan siya ng daddy niya, ay hinabol pa rin niya gamit ang sports car niya. Habang agad namang pumuslit si Mercedes dahil nakipagkita siya kay Diego, na nagawa pa niyang i-check yung sasakyan ni Mercedes dahil baka may kasama siya at baka balak siyang ipatumba, na agad namang sinaad ni Mercedes na hindi niya gagawin ang bagay na yun, na agad namang binalaan ni Diego na kapag pinatumba siya ay may ibang nakakaalam sa sekreto nila, kaya may iba pang nakakaalam tungkol sa lihim nila Mercedes at Jaime. Pinaalala ni Mercedes na may usapan sila na walang magsasalita, na nangatwiran naman si Diego na hindi siya nagsalita dahil 20 years siyang nanahimik, sabay sinaad niyang ibang usapan na naman yung ngayon at ibang bayad na naman. Giniit ni Mercedes na napakalaking halaga na ang naibigay nila sa kanya, na agad namang sinaad ni Diego na noong nagtatrabaho siya sa kanya ay mayor pa lang si Rafael at ngayon ay vice-presidente na, kaya mas galante na si Mercedes, sabay tumawa pa ito. Agad namang tinanong ni Mercedes kung magkano ang kailangan niya, kaya napasigaw pa sa tuwa si Diego, sabay sinabihan niya si Mercedes na hindi pa rin siya nagbabago, na mabilis pa rin lumambot ang puso niya, sabay giniit pa niyang kung pinapatay na niya noon si Moises ay wala siyang problema, kaso naawa siya sa binata, kaya mas malaking problema ang haharapin nila. Nang sinubukan namang pulutin ni Moises yung cellphone niya na tumilapon, ay saktong dumating si Justin na sinagasahan pa niya ang binata, kaya agad siyang sumibat, na agad namang kinuha ni Justin yung cellphone niya, kaya tuwang-tuwa ito dahil nabawi niya ang ebidensyang gagamitin ni Moises laban sa kanya. Maging si Mercedes ay balisa habang nagdadrive ng pauwi na siya, na muntik na siyang nakasagasa ng rider, kaya sumigaw pa ito na balak na niyang pumatay. Kinagabihan naman ay tumambay si Moises sa isang park, lalo't hindi ito masyadong makapaglakad dahil masakit ang paa niya na binangga ni Justin. Nang nakaupo ito habang nagpapahinga ay saktong nakita siya ng mga pulubing tinutulungan niya, na saktong may mga dalang pagkain, kaya binigyan nila ang binata. Nang makauwi na si Justin ay giniit niya sa daddy niya na trinap siya ni Moises at planado niya ang lahat dahil nagre-record na yung cellphone niya bago pa siya atakihin. Naginiit naman ni Rafael na bakit siya nagsalita at agad namang sinaad ni Justin na tinutok ni Moises yung gunting sa leeg niya, na sigurado siyang papatayin siya ng binata kung hindi siya aamin, kaya takot na takot si Mercedes sa mga sandaling yan. Naalala naman ni Rafael ang sinabi ni Mang Estong na alam niyang mabuting anak si Moises at hindi niya kayang saktan si Justin, na agad namang tinanong ni Rafael kung sa tingin ba ni Justin ay kayang pumatay ni Moises, na agad namang sinaad ng binata na sasaksakin siya ng binata, na nagmakaawa pang paniwalaan siya ng daddy niya dahil mukhang nagdududa ito sa mga sinasabi niya. Nang iabot ni Vincent yung cellphone ni Moises ay agad tinanong ni Rafael kung sigurado siyang yun lang ang kopya ni Moises. Mag-uumpisa na ang panggugulo ni Diego sa mga sagrado, lalo't siya ang nakakaalam sa lihim ni Jaime at Mercedes, na siguradong makakalaban nila si Rafael sa panahong malalaman nila na pinatay ni Mercedes si Christine at pinatapon pa niya ang kanyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Maraming pong salamat.